Tambayan, kakarating lang po natin galing probinsya po. So ito yung nadatnan natin after na umalis po tayo dito ng 2 araw. So yan, yung ating malaga. Ito paano ay wala namang po problema. Yung tubig natin, ubos yung isa doon sa kabila. So meron pa doon sa sa ating tambayan ng duyan. Tira pa nga katambayan pagkain. So walang problema dito, kaya tingnan natin. Meron pa rin po. So yan, pagkain pang natitira. So hindi ma-stress yung ating alaga, kahit iwanan natin. Sa tubig lang yung pinaka-importante po talaga sa pag-aalaga sa panahon ng tag-init. Yan kung natitira pa. So yung sisiw dito, iba talaga ang panahon ng tag-init. So makikita talaga natin na yung ating mga alaga ay hindi po basta-basta nagkakasakit at malulusog po talaga. So yan, malalaki na po. Ubos na din po yung isa nating pagkainan. Okay, paano may natira at yung tubig yung pinaka-importante. So yan, malalaki na, malulusog na yung ating mga alaga. Yung sasarap tingnan. Yan, yung kagandahan. So yung lang kasi dito, yung manok dito sa kabila wala talaga. Yan, malusog na. Yan, lumipad yung iba tubig meron pa dito sa loob. Titingnan natin kumusta na kaya. Madami na siguro to ng itlog dito ba. May tubig pa naman na natitira. So yung ating mga alagang manok na nandito, sigurado na to dito na yung itlog. Yan madami na talaga. Pag naabutan pa to ng isang linggo, so ibibenta na po natin ito ng 30,000. So hindi na po pwedeng 25 po ito, 25k. So 30 na to, 30,000 na yung benta natin dito. So malulusog na po talaga yung mga nanghihina. Yan. Pilitahin natin yung itlog mamaya. Meron pa pala dito katambayan na marami. Ayan, maraming itlog sa dalawang araw. Kulitahin natin ito lahat. Yan kaya. Bali ngayong araw po palang ito ay pag-uusapan po natin yung pag-aalaga po ng mga manok na magandang mag-produce ng itlog. Pwedeng pang negosyo po na fertilized eggs, pwede din pong pang negosyo po na table eggs. So ano ba yung mga manok na dapat natin alagaan na pwede tayong kumita? Una po yung ating Rhode Island Red. Yung Rhode Island Red po natin ay napakagandang alagaan po niyan. Yun nga lang, kailangan po talaga ng extra effort po sa pag-alaga ng mga heritage chickens gaya po ng Rhode Island Red, na kung saan ay napakasensitibo po nila pagdating sa kalusugan. Kung maaari, kung tayo po ay mag-umpisa po sa pag-alaga ng sisiw, dapat kumpletuhin po natin ng vaccine. Yung Beyond Plus IV, D-Old, after 1 week po, Gumboro, after 2 weeks, Lasota Plus IV, after 3 weeks, Fowlpox vaccine, after 37 days ay yung ating injectable coryza vaccine. Pag nakumpleto po natin yan, ay masisigurado po natin na may pang-protection na tayo, at kung halimbawa magkasakit man sila ay napakadali na lang po nila pagalingin kasi meron silang vaccine. So yan yung kagandahan po sa pagbibigay ng vaccine po sa ating mga alagang manok. At kung yung ating mga sisiw umabot na po ng 4 to 5 months, mag-umpisa na po yan magpakasta, mag-umpisa na po yan mangitlog. So pag nagkataon na i-breed na po natin sila, dapat maganda yung pagkain po nila. May vitamins po gaya po ng King's Beta Plus na maganda po sa mga inahin po na nangingitlog. O pag nag-upisa na tayong magpakain po, kung halimbawa may pares yung ating mga alagang inahin gaya po sa atin dito, dapat 1:5 yung ating inahin. Fertilize yung ating mapuproduce dyan kung may lalaki,
ibinebenta po natin yung ating fertilizer po sa halagang 600 per tray. Kung halimbawa naman po na dumating tayo sa punto na mahirapan tayo makabenta po ng fertilizer eggs, pwede din po natin ibenta po yan ng table eggs na nasa 250 to 300 per tray. So ayun yung kagandahan po sa pag-alaga ng healthy chickens, ay maganda talaga mag-produce ng itlog. Pangalawa po yung ating decal brown. Yung decal brown po, hindi po natin yan mapuproduce dito sa Mindanao, o karaniwan nakukuha yung decal brown nabibili ay sisiw at ano pa po yan, shipping pa po yan galing Luzon. Kung hindi ako nagkakamali, Batangas pa po yan galing. At kung bibili ka po ng mga decal brown, sisiw, puros po yan babae. So maganda kung halimbawa makakuha ka po ng decal brown, ay talagang napakaganda po yan. Economical po yan pagdating sa pagkain. Hindi po masyadong kalakihan yung pagkain yan ikumpara mo sa mga heritage chickens gaya po ng Rhode Island Red. Yung decal brown po, hindi po yan kasing laki po ng Rhode Island Red. Sakto lang po talaga, nasa 1.3 to 1.5 lang yung timbang ng inahin po. So pwede din po parisa natin yan ng tandang gaya po ng Rhode Island Red. So walang problema po. Kung halimbawa naman po wala tayong pang pares, itlog lang talaga yung ating produce, saktong-sakto talaga yung ating decal brown kasi halos araw-araw nangiitlog po yan. Basta importante lang kung wala pong pares po yung ating mga inahin po, itlog lang ay ating ipoproduce. Dapat maganda yung pagkain, nasa 100 to 120 grams a day bawat isang manok para makapag-produce ng itlog na maganda. Ang kagandahan din po sa decal brown, malalaki yung itlog na pinoproduce. At brown po, karaniwan din po pag nagbenta tayo ng brown ay talaga mabilis po mabenta kasi nga kumbaga kakaiba kumpara po sa mga normal natin na nakikita na nabibili sa palengke po na mga puting itlog. So ito brown, sa iba tinatawag na organic yung mga itlog na yan, yung decal brown. At nakatry naman po tayo na makapag-alaga dito na mga decal brown, naka-range. Talagang quality yung itlog, malalaki. Basta sapat na yung patuka. At yung panguli po natin na babanggitin yung ating Black Astrolorp. So ganun din po yung Black Astrolorp at saka Rhode Island Red ay nasa 300 plus per year din po yung pinoproduce na itlog. Yan po yung tatlo na pinakamagandang alagaan. Yun nga sinasabi ko po sa inyo na sa pag-alaga po ng heritage chickens, yung nabanggit ko po na tatlo, pwede pong fertilize, pwede din pong table eggs. Pwede din po tayo makapag-produce ng sisiw kung may mga tandang. Kung wala, pwede talaga itlog lang lahat yung ating ibebenta. Sa ngayon po, mahal yung itlog na puti, nasa 230 na po, 250. So kung itlog po na brown, sigurado pwede pa pong tumaas yan, nasa 300 per tray. So yan kasi yung karaniwan po na bentahan ng itlog po na mga organic, yung mga decal brown itlog, Rhode Island, mga brown eggs. So saktong-sakto, kikita ka rin po. Hindi nga lang masyadong kalakihan kumpara po sa fertilized egg na ibebenta po natin na sa 600 per tray. So okay na po yan kung halimbawa na hindi tayo makabenta ng sisiw at saka fertilized eggs, ipangbenta natin table eggs. So sa akin dito, yung ating mga alagang manok na meron tayo ngayon, yung mga itlog po ay ginagawa ko pong table eggs. Ibinebenta ko po sa aming mga kapitbahay dito sa subdivision po na nasa 250. So okay na po yan. Saan ka po makakahanap ng 250? Mas maganda rin po talaga na naka-range yung ating mga alagang inahin, mga alagang pang itlog o pang produce na itlog ng mga inahin, para sa ganon mas tumagal po sila. Kasi yan yung pansin ko po, pag naka-range yung manok, humahaba yung kanilang production. Yung sa atin dito, umabot pa po ng 2 to 3 years yung kanilang production pag naka-range. So mas masaya yung manok, mas productive po sila. Yan na po ngayong araw, at salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like at subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Jory Altavas from Capiz. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!